Or anong specific scene yung kayo mismo ay natakot kayo habang sinishoot ito? Ako kasi, isa sa mga experience ko nung nag-shooting kami sa Pakiling mismo. Parang after, inaabot kami ng parang ng day na yun, direct inaabot ako ng tayo ng parang mga 2 a.m. or 3. Nag-drive ako mag-isa. Paikot-ikot ako doon sa loob ng Makiling, hindi ako makalabas. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Sabi ko parang iba na to Ilang ikot na ako rito So, walang joke, pinaliktad ko talaga yung damit ko. Kasi may ganun kasabihan. Nakalabas ako. So, I guess nagkataon lang yun. Pero wala, weird lang yung feeling na yun. Scary experience ko siguro nung first day po namin since Makiling talaga yung first day. Gubat, walang signal, walang ilaw. May time na yung generator, di ba, namatay. So, tapos yung nakitayan namin is yung sa car lang. So, pag yung patay lang talaga. As in, huwag titingin siya, huwag titingin sa windows. Kasi parang feeling mo may something yun. So, parang tahimik ka na lang. Kung gano'n. Ako siguro, mapagalitan din Derek. Hindi kasi first time ko makatrabaho si Derek. So, bawat eksena ko, lagi ko sinasabi kay Derek yan, siguro Derek, kinakabahan ako. Lagi yung pumagal, kinakabahan ako, natatakot ako. Kasi baka hindi ko mamigay yung gusto i-direct doon sa eksena. So, yun yung lagi ko sinasabi sa kanya kapag meron siyang pinukorek sa akin, sorry po, order na. Doon ako natatakot. Kasi ako naman, sanay naman ako sa mga nararamdaman na yan. Nakaramdam, kasi meron may third eye naman talaga ako since bata ako. So, nakakita ako. So, nakaramdam ako. So, pag limagay niya ako nararamdam naman sa set, kinabed ako nararamdam kasi na minsan pinakausap ko, sorry ako sa kanila, na bubulabog namin sila kasi maingay kami. Yun. Last 3 questions po, baka po may gusto pa pong magtanong. Hello po, I'm a really big fan of lore-heavy horror stories. It's a very good horror film. Congratulations po. Ang question ko po is, ano po yung inspiration niyo po to delve dun sa lore ni Lilith as it's not explored in the Philippines? So, maraming hindi may kilala sa kanya kasi mostly sa Jewish lore lang siya. So, ano po yung inspiration behind that? Personally, parang sa dami na rin ng horror films na gawa, it's my 4th horror. So, I did parang mas contemporary na techno, internet horror, tulad sa theater. Folklore na rin ako na mas Filipino with yung mga kumakatawa. So parang this time, I wanted to make a movie na siguro mas primal ba, mas ancient yung evil. So talagang Old Testament, biblical, something na hindi tayo familiar with, something beyond our understanding. So parang isa yun sa mga ideas ko. And syempre, one of my influences din, hindi lang basta horror films, no? I'm also into horror media, which is, for me, bagong art form and storytelling, medium rin yung video games. So gumawa ng movie na parang mga Silent Hill o Fatal Frame na Rule of Rose. Parang hindi pinapalo ka lang na protagonist na may na-uncover na diba, very isolated na society, may sariling mythos, gano'n. So, almost like a dark Alice in Wonderland, yung feeling na. So, parang gusto ko lang gawa ng gano'n. That's why we have Isa's character, parang escaping the horrors of the real world, and then parang ending up in a worse place. No? Kasi I think gano'n yung challenge with horror films na ba't di sila maalis sa haunted house. So, dito parang may bigger reason na kasi fugitive siya, and mas abusive yung home nila, and nakakatakot yung nung time na yun na may disappearances and all. So parang yun lang yung siguro yung general inspiration. And siguro a lot of mga ghost stories na Makiling, which is our main location.
very familiar rin yung, buti na lang yung team ko with the milieu. In fact, yung dad ko, parang alumni pa dun sa boarding school doon. So parang all of those siguro fragments na combine for the story, for the film.